Taong 1985, 11 taong gulang lang ako noon. Nakatira kami sa isang baryo sa Palawan. Tinatawag nila ako sa palayaw na Totoy, isang masayahing bata noon na nakatira sa isang may kalayuang baryo. Noong araw, inaabot kami ng dilim sa paglalaro, kasama yung mga kaibigan ko. Isa ito sa naalala ko kapag binabalikan ko yung karanasan kong ito noong kabataan ko. Karanasang hindi lamang puro laro at liwaliw dahil may halo ring lagim. Ang baryo namin ay maliit lamang. Simple at payak lamang yung pamumuhay ng mga tao. Walang gaanong iniisip noon yung mga kabataan, kundi yung maglaro sa labas ng bahay. Wala pang mga gadgets noon at talagang mabuburyong ka lang kapag hindi ka lumabas ng inyong bahay. Wala pa nga kaming kuryente noon eh. 3 lang kaming magkakapatid. Bale 2 lalaki at 1 babae. Bale ako yung pangalawa. At yung bunso namin yung babae na hindi ko na nga papangalanan pa dito dahil maliit pa siya nang mangyari ito. Ang kuya ko naman ay tawagin natin sa pangalang Kuya Alex. Siya po yung tipo ng kuya na mula kabataan pa lang namin ay talagang maaasahan na at hindi kami pinapabayaan. Mas matanda ito sa akin ng mga 4 na taon, kaya mga 15 taong gulang na po ito nang mangyari yung kwento. Kakatapos lang namin maglaro noon ng aking mga kaibigan. Mga bandang 7:00 na rin po yun ng gabi. Naghiwa-hiwalay na kami sa daan namin pa uwi. Ako naman ay medyo malayo-layo pa yung lalakaran. Mga 10 minuto pa siguro. Nasa may dulo kasi ng baryo yung bahay namin, na may kalayuan talaga sa ibang mga kabahayan. Bilog na bilog yung buwan ng gabing ito. At naglalakad lang ako gaya ng isang normal na gabi, galing sa paglalaro. Sa edad ko na 11 anyos noon, ay talagang naglalaro pa ako ng mga larong pangbata, gaya ng habulan o taguan. Yung iba nga naming mga kalaro, mas matanda pa sa akin ng mga ilang taon. Pasipol-sipol akong naglalakad at panay yung aking pagtingala noon. Dahil gandang-ganda ako sa buwan ng gabing ito. Nakangiti lang ako habang naglalakad. Napadaan na nga ako noon sa parte na medyo marami talagang mga punong kahoy na matataas sa may gilid ng daan. Kaya medyo hindi na sobrang liwanag doon dahil sa mga puno. Medyo natatakpan na nga yung buwan, pero sapat na liwanag pa rin naman para makita ko pa rin yung daan at maninag pa rin yung nasa gilid ng aking dinadaanan. Ang ingay ng mga palaka ng gabing yon, dahil ang lakas ng ulan ng umaga at tumigil lang noong hapon na. Kaya nag-iingay ang mga palaka dahil puno naman ng tubig yung mga sapa at kanal sa gilid ng daan. Napatingala ako ulit sa buwan noon at bigla na lang akong napatigil dahil nakarinig po ako ng huni. Isang kakaibang huni. Sa unang dinig ko ay parang ibon lamang pero unti-unting gumapang yung takot sa sistema ko noong pakinggan kong mabuti. Huni yun ng isang uwak. Pero sa isip ko noon, syempre alam ko naman na huni talaga yon ng isang wakwak. Medyo kakaiba yung huni. Bilang lumaki din sa probinsya ay hindi pwedeng hindi ko mapansin yung pagkakaiba. Kinabahan ako agad noon. Ang tagal na nung huling pagkakataon na nakarinig ako ng ganong huni bago yung gabing ito. Tapos mag-isa pa akong naglalakad. Napatigil ako at napasilong sa anino ng sanga ng isang puno, habang patingin-tingin pa rin sa itaas. Dahil kapag manatili ako sa gitna ng daan, talagang kitang-kita ko, lalo at maliwanag yung buwan noon. Kung sakali mang merong aswang,
ay mapapansin niya ako agad kapag manatili ako doon sa gitna ng daan kung saan nga maliwanag talaga na parte. Sa aking kakatingala ay bigla kong napansin ang parang isang napakalaking paniki. Ang laki po talaga nun, habang patuloy pa rin yung huni na aking naririnig. Hanggang sa parang bigla yung bumulusok pa ibaba at nagulat na lang ako na nakarinig na lamang ako ng parang merong bumagsak o lumapag sa sanga ng isang puno na malapit lamang sa aking kinaroroonan. Doon na ako mabilis na nagtago. Medyo makakapal yung damuhan sa gilid ng daan at merong tubig pa na halos hanggang tuhod ko na rin dahil nga sa pag-ulan ng umaga, pero hindi ko na nga alintana pa iyon. Dahil parang kusang ginawa yun ng katawan ko dahil sa takot na aking nararamdaman. Yun bang tipo na hindi na rin ako nakapag-isip pa at kinukutuban lang talaga ako na nararamdaman ko yung panganib. Alam kong may malaking bagay na dumapo doon sa may sanga ng puno. Sinasabi ng kutob ko na hindi ako dapat makita ng kung anumang nilalang na biglang lumapag doon. Dahil pagkalapag nun, ay bigla ring tumigil yung huni. Sinilip ko ngayon at tinignan kung ano nga ba yung naroon. At nagulat na lang ako na may biglang tumalon sa may puno. At dahil tumatagos pa rin yung liwanag ng buwan sa parting yon, ay talagang nakikita ko pa rin yon. Ikinagulat ko na isang matanda yung tumalon pababa mula doon sa itaas ng punong yon. Parehong puno kung saan ko narinig na parang may biglang bumagsak. At lalo nga akong kinilabutan noon dahil kilala ko yung matanda. Kababaryo lang namin na talaga namang nakakabigla kung paano niya nagawa yon. Ang tanda na po nito eh. Tawagin natin siyang Lolo Badong. Siguro mga 80 anyos na po noon itong si Lolo Badong. At ang mas nakapagtataka pa ay wala itong suot na pangitaas at sa kilos nito ay parang ibang-iba. Parang hindi yung mahina ng matanda na kilala ko. Patingin-tingin ito sa paligid at nung medyo lumingon nga ito sa akin ay talagang mapapasigaw na sana ako sa nakita ko dahil napakapula ng kanyang mga mata. Hindi ko agad napansin nung una, pero nung tamaan yun ng refleksyon ng liwanag ng buwan, nung direkta yung lumingon sa aking gawi, ay kitang-kita ko nga na napakapula at nagliliwanag yung kanyang mga mata. Pasigaw na nga ako noon at tatakbo na sana. Nang mula sa likuran ko ay may biglang humablot sa akin sabay takip ng aking bibig. Medyo gumawa pa rin ako ng ingay noon pero hindi na nga napansin yon dahil sa ingay ng mga palaka. Nung tignan ko, si Kuya Alex pala yung nasa likuran ko. Sabay senyas nga nito na manahimik ako. Nakita na lang naming dalawa na mabilis nang tumakbo yung matanda papunta sa direksyon ng kanyang bahay. Malapit lang kasi doon yung bahay ng matanda. Nung makalayo na ito, ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Nakita mo ba yon, kuya? Tanong ko nga agad noon. Oo naman, nakita ko yon. Merong bumagsak na lumilipad. At tapos bigla na lang yung matandang yon yung lumabas sa may puno. Nasa likod mo lamang ako. Kanina pa ako nakasunod sa'yo. Katunayan, tatawagin na nga sana kita eh. Bago ako nakarinig ng kakaibang huni. Medyo natagalan lang ako sa paglapit sa'yo. Dahil baka mapansin ako ng matandang yon. Sabi pa nga ng kuya ko na basang-basa na rin noon yung kanyang suot na damit dahil lumusong rin po ito doon sa may kanal at halos pagapang na rin kumilos para malapitan ako.
Mabuti na lang talaga at ang ingay ng mga palaka ng gabing yon, kaya hindi kami napansin. Anong ibig sabihin ng nakita nating yon, kuya? Isa bang aswang si Lolo Badong? Siya ba yung wakwak na naririnig natin kanina? Nakita kong may animoy napakalaking paniki na bumulusok pa ibaba. Tapos biglang siya yung lumabas. Sabi ko pa nga po noon kay kuya at sumang-ayon naman po ito sa akin. Pagkatapos noon ay mabilis na kaming umalis doon. Pagka-uwi namin ng bahay ay nagulat nga sila nanay dahil pareho kami ni kuya na medyo basa talaga yung mga damit dahil nga sa pagdapa namin sa may kanal para makapagtago. Nanginginig ako noon, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na aking nararamdaman. Kaya bago pa man ako makasagot sa tanong ng nanay ko, yung Kuya Alex ko na yung nagboluntaryong magpaliwanag sa kanila ng mga nangyari. Nandun din yung tsuhin ko noon na tawagin po nating Tito Delio. At kahit kalmado pa nga sila tatay, ito talagang tsuhin ko yung napakaingay noon. Hindi siya makapaniwala dahil nakikain pa daw siya minsan doon sa bahay nila Lolo Badong. At mabuti na lang daw at hindi siya pinahawaan ng pagkaaswang ng matanda. Napagkasunduan naming magpamilya noon na amin-amin na lang muna yung aming mga nadiskubre. Lalo at mahirap magparatang dahil napakadali lamang sa kanila para itanggi yung bagay na iyon. Lumipas nga yung mga 2 araw noon. At naroon kami sa may labas ng bahay noon at gumagawa kami nila tatay ng treehouse sa may harap ng bahay namin. Nang biglang dumating yung nanay ko at binalita sa amin na kumalat na daw yung balita tungkol sa aming nadiskubre kay Lolo Badong. Ano? Di ba tayo-tayo lang yung nakakaalam nun? Sinong nagpalabas ng kwento? Tanong agad ng tatay ko. Sino pa? Kundi ang magaling mong kapatid, si Delio. Sagot naman agad ng nanay ko. Ngunit lasing daw yung tsuhin ko noon nung pinagsasabi niya iyon, kaya marami naman daw sa mga kababaryo namin na natawa lamang tungkol doon at hindi naman talaga naniwala. Pero may iilan din daw na naniwala talaga tungkol doon. Pero syempre ay nagalit yung tatay ko. Humanda daw si Tito Delio sa kanya kapag nagkita silang dalawa. Na parang doon na lang umikot noon yung aming usapan. Tungkol sa ginawang pagpapakalat ni Tito Delio ng balitang yon. Na parang nakalimutan na lang namin yung totoo talagang isyu ng pagkadiskubre namin sa katauhan ni Lolo Badong. At siguro dahil pareho din kaming lalaki ni kuya, kaya hindi kami nakarinig noon na pinagbabawalan nila kaming lumabas ng gabi. Kaya syempre, nagpatuloy lang kami na parang normal lang na mga araw. Inabot pa rin ako ng gabi noon sa paglalaro. Pero yung pinagkaiba lamang ay inantay ako ni Kuya Alex para sabay na nga kaming umuwi. Habang naglalakad na kami pa uwi, ay yung nakita namin noong nakaraang gabi yung pinag-uusapan namin. At sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ay kinagulat po namin noon, Sir Dan, nang naramdaman naming parang may nakasunod sa aming likuran. Nilingon namin ng halos sabay pero wala naman. Kitang-kita naman sana namin kung meron nga, lalo at maliwanag yung buwan ng gabing ito. Biglang bumalik sa akin yung kakaibang takot noon. Naalala ko agad yung aming nakita. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ang tigas rin ang ulo naming dalawa ni kuya. Bilisan natin yung paglalakad. Dali na, sabi ng kuya ko noon. At pagkatapos po niyang sabihin yon, ikinagulat ko nang bigla-bigla na lang may lumabas sa may damuhan sa gilid ng daan. Na parang bigla na lang tumalon at dinumog po nun yung kuya ko. Natulala ko saglit noon
habang gumulong si kuya at yung biglang dumumog na nilalang sa kanya doon sa may damuhan sa gilid ng daan. Natumba nga silang dalawa doon at nagpagulong-gulong. At kulang na lang ay maihinga ako sa kaba nang agaran kong mapansin yung itsura ng nilalang na dumumog kay Kuya Alex. Nakakapangilabot pa rin kapag naaalala ko yung kakaibang anyo nun. Mabalahibo yon at maitim. At isa pa, Sir Dan, umaangil yun na parang isang mabangis na hayop. Parang naririnig ko pa rin hanggang ngayon sa utak ko ang sigaw ng kuya ko sa akin noon. Kaya't may kinalaman to sa napili kong pamagat ng kwento. Totoy, takas na! Takbo na! Umalis ka na dito! Sigaw pa nga ng kuya ko habang pilit niyang pinaglalabanan yung aswang na iyon. Totoy, takbo na sabi! Umalis ka na dito! Sigaw pa ulit ni kuya. Umiyak na nga ako noon, Sir Dan. Nakita kong may sugat na rin si kuya sa kanyang braso. Purong galit na lang yung nangibabaw sa akin noon. At taliwas sa pamagat ng kwento, hindi nga ako tumakas noon. Hayop ka! Bitawan mo yung kuya ko! Sigaw ko pa nga po noon. Nakadampot ako ng putol na kahoy at sa mura kong katawan ay buong lakas ko yung pinalo sa may bandang ulo ng hayop na yon. Nakadalawang hampas yata ako ng buong lakas bago niya ininday yon. Dahil doon ay naitulak siya ni kuya, pero ayaw nitong bitawan yung paa ng kuya ko habang nakatingin nito sa akin at talagang galit na galit. Hindi na ako nakakilos sa kaba noon, lalo at kitang kita ko yung paglalaway nito. Kulang na lang maihi ako noon sa aking salawal habang tinitignan si kuya na nagpupumiglas pa rin. Hanggang sa nakarinig nga ako ng sigaw at may ilaw ng flashlight na tumama sa amin mula sa hindi kalayuan. Agad rin yung nasundan ng pagputok ng baril na parang pinaputok lamang para magbigay ng babala. Nung papalapit na nga yung taong yon, narinig ko nga na yung tsuhin ko pala yon, si Tito Delio. At nung nilingon kong muli yung aswang ay ang bilis po nung binitawan si kuya. Sabay nagsuot po yon sa mga damuhan. May mga galos yung kuya ko noon. Parang dulot ng mga kalmot sa kanyang braso at pati na rin sa kanyang binte. Dahil hinila din ng aswang yung kanyang binte. Pero hindi naman malubha yon. At katunayan, agad namang nakatayo yung kuya ko noon. Kinukuha ng tito ko noon sa akin yung hawak kong kahoy. Pero ayaw kong ibigay yon. At nanginginig pa rin yung mga kamay ko dahil sa takot. Kung hindi pa niya pilit na kinuha yon ay hindi ko pa bibitawan. Pinasundo pala kami ng tatay ko noon sa aking tsuhin para makabawi daw ito sa kasalanang kanyang nagawa sa pagpapakalat ng balita. Umuwi na rin kami pagkatapos nun. Mula nun ay nagkaroon na nga ng away sa pamilya namin at sa pamilya nila Lolo Badong. Kahit namatay na rin yung matanda, talagang hindi pa rin kami okay ng kanyang mga anak at ng kanyang mga apo. Makailang ulit pa ngang kamuntikan ng humantong sa away pamilya. At sa totoo lang, ay sila naman yung nag-uumpisa madalas noon. Naghihinala pa rin kami at ang aming mga kababaryo sa kanilang pamilya. Kahit magpahanggang ngayon, na baka meron ngang ipinasa sa kanila na pagkaaswang. Pero hindi na rin kasing lala ng dati yung mga nangyayari. Mahirap din yung may kaaway kaya hindi na nga namin pinapansin na talaga. Lalo at moderno na rin yung panahon ngayon. Ito po yung aming karanasan. Maraming salamat po, Sir Dan, at pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig.